Mga ka-DIY, posible ba magkaroon tayo ng solar setup in less than 2,000 pesos? So, ayun, nakikita nyo ba si Kid DIY? O, nagbabike. Ang galing. Proud daddy. So, ayun. Ang sagot po dyan, mga ka-DIY, ay syempre, pwede tayo magkaroon ng solar setup in less than 2,000 pesos. Ito nga ay 1,968. Meron tayo ditong PWM na solar charge controller, inverter. So meron tayong maliit na inverter, 220 watts. Tsaka yung ating 30 watts na solar panel. At yung ating battery, mga ka-DIY. So ayan o. So andyan lahat yan. Ang total nyan ay 1,968. So paano ba natin gagawin yung setup na yan? Ipapakita ko sa inyo, mga ka-DIY. So, ayan mga ka-DIY, ito na yung ating 30 watts na solar panel. So, mabibili nyo yan, 500 to 600. Depende na lang sa pagbibilihan nyo. Ito yung legit na 30 watts na solar panel na na-testing na natin, na nag-output talaga ng 30 watts. Monocrystalline, kaya magandang klase na siya, mga ka-DIY. So, ayan o, ito yung solar panel. Meron pa siyang bracket dito, mga ka-DIY. Ayan, 30 watts solar panel. Tabi muna natin. Syempre, yung ating charge controller. So, PWM lang kasi budget build lang to, mga ka-DIY. Yung binili ko yung puti para pwede na sa lithium na battery, mga ka-DIY. Tsaka yung ating inverter. Syempre, kailangan natin sa AC output to 220 volts. Ito ay mumurahin lang kasi nga budget build. Itong mga ka-DIY ay para sa maliliit lang na AC devices kagaya ng laptop, TV o kaya AC fan. Yung clip fan ha, yung maliit lang, wag nyo gamitin dun sa 60 watts kasi malakas yun, baka masira ka agad. Siyempre kailangan nyo rin ng wire pala para i-connect yung battery sa ating charge controller. At siyempre yung battery, ito nga, nakakabili kayo nito 1,000 pesos, mga ka-DIY, base dun sa example natin. Ngayon, paano natin to ikakabit? Madali lang. Unahin natin ikabit yung ating solar panel sa ating battery gamit itong wire na to. Pero gagawin natin ang diskarte kasi itong inverter may clip naman. Ikakabit ko na lang to dito, mga ka-DIY. Diyan. Yung positive at yung negative ay sa kabila. And then yung kabilang wire, ikakabit na natin dito sa ating battery input, positive and negative. So ayan, nakabit ko na yung wire, mga ka-DIY. So inipit ko lang, di ba? Sobrang easy build lang 'yan. Tapos yung kabila ng wire, ito ikabit na natin sa ating solar panel, ay charge controller. So positive negative lang, yung pula yung positive. Ayun lang, hindi kasya. Medyo malaki yung screwdriver ko kaya pinilit na lang natin. So positive and negative. So ayan, nakakabit na natin yung positive and negative sa ating battery. So i-clip na natin, mga ka-DIY, negative and positive. So ayan, nakita nyo, nabuhay na ang ating charge controller. I-set natin ng B1 kasi sa pagkakatanda ko lead acid yung B1, mga ka-DIY. Ayan, so 12.6. Yan, B1. Usually yun lang naman, yung iba hindi nyo na isa-set yan. Mga disconnect na lang yan, explore nyo na lang yung PWM. Sa load disconnect yung mga yun eh. So ang importante, i-set nyo yung tama yung battery. At saka yun lang, yung battery type lang, mga ka-DIY.
Alam ko B1 ay lead acid. Asa na ba yun? So tama, B1 ay lead acid mga ka-DIY. So ayun, nakaset na. Yun lang importanteng isa-set nyo dyan. Ngayon, ikabit naman natin yung solar panel. Dito naman mga ka-DIY. Ngayon mamaya, tatanong nyo ano ba yung pwedeng pagganahin nito. Explain natin ano ba yung pwedeng paggamitan ng ganitong basic setup mga ka-DIY. So pwede na to sa bukid, sa mga kubo, o kaya backup pang emergency pag panahon ng kalamidad mga ka-DIY. Kasi 'di ba, napaka basic lang. May inverter ka na, battery at saka solar panel. So kabit natin yung solar panel. So ayan, positive negative lang din yan mga ka-DIY. So yung positive natin ay yung red, blue yung negative. Pag magkakabit pala kayo ng battery at solar panel sa PWM, sa solar charge controller, unahin nyo lagi yung battery. Kasi baka masira yung charge controller nyo kapag inunan nyo yung solar panel. Tapos kapag babaklasin naman, unahin nyo yung solar panel, saka yung battery. So positive and negative. So ayun, nakita nyo, nagkaroon na ng logo ng solar panel. So charging na yung ating battery. Ngayon, alam nyo kung anong kulang na lang dito mga ka-DIY, ay fuse. Hindi ko siya nilagyan ng fuse kasi okay lang naman yon. Pag yung ganitong mga maliliit na setup, hindi nyo kailangan gumamit ng breaker. Pero yung mga 100 watts pataas na mga setup, ayun, yung 100 watts pwede nyo, dapat gamitan nyo na yun ng mga fuse. Pero yung mga breaker, siguro yung mga 300 pataas na setup, masulit na gamitin din yung mga DC breaker mga ka-DIY. Pero kapag yung ganitong mga maliliit na setup, hindi nyo kailangan gumastos masyado sa ganun. Kasi maliit lang talaga tong setup na to. Less than 2,000 nga na build natin mga ka-DIY, diba? So ayan na siya. Ayan na yung full setup natin. So solar panel 30 watts, PWM charge controller 10 amps, 220 watts na inverter para sa ating load, at yung ating 20 Ah na battery. So 20 Ah pala yung binili ko kasi ang usable lang natin sa 20 Ah is kalahati or yung 50%, 10 Ah. So 10 Ah lang yung sakto sa ating 30 watts na solar panel. Kasi kung i-compute natin yan, 30 watts, kung meron tayong 30 watts na solar panel times 4 sun hours, kasi 4 hours yung effective na sun hours, constant yan eh. So meron tayong 120 watt hours. Divide natin ng 12 volts. So 10 Ah. Yun yung swak na battery para sa ating 30 watts na solar panel. So 10 Ah lang naman yung magagamit natin dyan eh. Kaya okay lang na 20 kasi nga 50% lang pag sa lead acid. Pero kung gagamitin mo ay lithium, so 10 Ah lang mga ka-DIY, okay na yun. So ipwesto ko lang doon para mag-charge sa may araw. So ayan mga ka-DIY, nakasetup na yan. Charging ang ating battery. Ayan o, nag 13.4 na siya, 13.9. O ayan. So naghahabol tayo ng charge sa ating lead acid battery. So ayos mga ka-DIY. So ganyan lang kasimple, meron ka ng basic solar setup. Ngayon, anong pwede nating pagganahin sa ganitong setup gamit yung ating inverter? So halimbawa, meron ka nitong AC fan na to. Ito ay nasa 10 watts mga ka-DIY. 10 watts, kaya ba natin itong pagganahin? Siyempre kaya natin kasi AC yan, meron tayong inverter. So ayan o, mapapagana natin yang ating AC fan gamit yung ating inverter mga ka-DIY. Ngayon ang tanong na lang, gaano katagal? Compute natin mga ka-DIY. Kung meron tayong 10 Ah, diba? So i-multiply natin yan sa 12 volts kagaya nga nung kanina, meron tayong 120 watt hours.
i-divide natin ng 10 watts yung ating AC fan. So meron tayong 12 hours. Magagamit natin ng 12 hours itong ating electric fan sa ganitong setup mga ka-DIY. Kung halimbawa, meron ka pang ilaw kagaya nito na alam ko 3 watts lang to mga ka-DIY eh. So meron tayong 13 watts. So 120 watt hour, which is yung ating capacity sa ating setup, divided by 10 and 3 watts. Kasi dalawa to, 13 watts. So meron kang 9 hours para magamit ang isang bombilya na to na 3 watts at saka itong 10 watts na electric fan mga ka-DIY. So ganun lang naman mag-compute eh. So itong setup na to pwede na to sa Baguiwan mga ka-DIY, oh, di ba? May ilaw ka na, may electric fan ka, basic na solar setup. O, di ba? Ganyan lang kadali. So ayun, kung meron kayong mga question pa mga ka-DIY, ito na yung pinaka budget friendly na usable solar setup na maire-recommend ako sa inyo. So kung may tanong pa kayo, comment lang kayo mga ka-DIY. At syempre dahil nasa dulo ka na ng video na to, comment ka lang at ipapag-giveaway natin tong setup na to mga ka-DIY. Hindi lang kasama yung electric fan at ilaw ko. Pero ayan, solar panel, charge controller, battery, tsaka inverter. Sa inyo na yan mga ka-DIY. Comment lang. Pakishare naman din ang video na to mga ka-DIY. Maraming salamat.